I'm sure nakita nyo na tong Manila Clock Tower sa may Manila City Hall. Lalo na kapag nakasakay kayo ng LRT papuntang Quiapo. Dahil madadaanan nyo ito lagpas ng United Nations Station at Central Station. Ever wonder kung anong nasa loob nito? Gusto nyo malaman? Tara, samahan nyo ako sa loob. Pasukin natin ang Manila City Hall Clock Tower. Balita ko ginawa na tong isang museum at merong cafe. At nakarating na nga ako dito sa 4th floor ng Manila City Hall kung saan matatagpuan ang Manila Clock Tower Museum. Si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang nag-initiate ng massive renovation project nitong Manila City Hall Clock Tower with the goal of transforming the tower kung saan pwedeng pumunta at mabisita ng mga tao. Ang resulta, ang pagkakaroon ng isang museum na nagbukas sa publiko taong 2022. May entrance fee pala dito na 100 pesos. Ang sabi sa amin ng guide ay bawal kunan ng video at mag-take ng pictures sa mga paintings. Kaya umakyat na ako sa susunod na floor kung saan matatagpuan ang Manila Clock Tower Cafe. Ito ang Aviary Cafe na pagmamayari ni Mr. Larry C. So people now have another reason to visit the Manila Clock Tower Museum dahil nga sa pagkakaroon ng coffee shop dito. Kaya pagkatapos maglibot sa loob ng museum ay pwede nang kumain ng mga tao dito. Ipakita ko sa inyo yung kabuuan ng coffee shop na ito. Ang daming paintings na nakasabit. Aside sa mga coffee and other drinks, the Aviary Cafe also serves different cakes and pastries. Meron din silang all-day breakfast, rice meals at mga pasta. Wow, nakakagutom tuloy. So ito, the Aviary Cafe. Buti na lang at naisipan nilang maglagay ng cafe dito. Another cafe finds dito sa lungsod ng Maynila. So, i-enjoy muna natin yung kape natin dito bago tayo umakyat sa 6th at 7th floor ng tower. Ano pa kaya ang madidiscover natin sa loob nito? Magmuni-muni muna tayo dito. So, ayan, lumipat ako ng ibang pwesto para maiba naman yung ambience ko. Napaka-aesthetic at cozy ng cafe na ito. Pagkatapos ko magkape ay umakyat na ako sa susunod na floor dito sa Manila Clock Tower. Buti na lang at may energy na ako para akyatin ang mga matatarik na hagdanang ito. At nakarating na ako sa palapag na tinatawag nilang Hall of Mayors kung saan makikita ang replika ng Mayor's Office. Nakasabit ang mga larawan ng mga naging mayor ng Maynila. Last 2 floors na lang, kayang-kaya natin to. So ito na yung hagdan na papunta sa ika-6 na palapag. Ano, kaya pa Kyle? Ginusto mo yan eh. Kaya mo yan, bata ka pa, wala ka pa namang mga rayuma. At ayan, nakarating na tayo sa 6th floor kung saan makikita ang 4 na makina ng Manila Clock Tower. West Clock facing Intramuros, South Clock facing Rizal Park, East Clock facing Malacañang Palace, at North Clock facing Bonifacio Shrine. The Manila Clock Tower was designed by architect Antonio Toledo. Ito na yung pinaka-main tower kung saan merong clock. Sabi nung guide, meron talaga akong maririnig ng mga tunog. Huwag daw mabahala. Ito na ang last 40 steps going to the 7th floor kung saan natin makikita ang 360 panoramic view ng lungsod ng Maynila. Ikot siya. At ito na ang una kong sulyap sa pinakataas ng Manila Clock Tower. Nasa taas na ako. .360 panoramic view ng Manila LRT Intramuros. Papuntang Quiapo na yan. SM City, Manila. Ipakita ko lang yung pinaka-ceiling ng Manila Clock Tower. Meron silang chandelier dito. Swerte ko, ako lang mag-isa ngayon dito.
dahil dumating ako dito ng tanghaling tapat at makakapag-picture ako ng solo. And the time is up. Need na nating bumaba dahil may pupuntahan pa tayo. So ayun lang mula dito sa Manila Clock Tower. Maraming salamat sa panonood. See you on my next ganap.